The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. Sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragong Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa Jumea for the Box. Umpisan natin mga ka-aksyon ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, hinaing ni Tatay Agosto Vasquez. Nakatanggap daw siya ng balita na pinayagan daw ng kanyang asawa na mamanhika na raw ang kanilang 14 anyos na anak sa pamilya ng isang 21 anyos nitong boyfriend. At ngayon ay nakatira na raw ito sa bahay ng lalaki. Dahilan para humingi na ng tulong si Agosto na mabawi ang kanyang anak. Ang lola ng bata na si Tessie RC mula sa Goa, Camarines Sur, nagpadala ng panawagan. Panoorin po natin ito. Ako po si Tessie. Lumapit po ako sa Bicol, Tabang Ora mismo. Gusto ko lang humingi ng tulong sa kanila para sa apo ko. Gusto ko pong mabawi. Kasi sa tingin ko hindi pa kayang magpamilya. Kasi bata pa, 14 years old pa lang. Kamang Pilay, hayaan mo na muna si Ana sa mga kapatid niya. Kasi sa tingin ko hindi pa niya kayang magpamilya. Baka pagdating ng araw, pag hindi niya nagampanan ang obligasyon niya, saktan mo lang siya. Salamat po. Para sa detalye mga ka-aksyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Agosto Vasquez. Magandang hapon po sa inyo, Tatay Agosto. Opo. Tatay, sa huli mo pong natanggap na balita, nasaan na daw po ngayon itong 14 anyos niyo pong anak? Sentral daw po. Nasaan daw po? Nanay niya po. Nasa nanay niya? Opo. So, Tatay, kailan niyo po nalaman na ito pong anak po ninyo ay meron na pong ka-live-in? Nung ano po, nung 17, nung linggo. Noong nakaraan pong linggo lamang? Po. Opo. Ano po Okay. So, ano po ito, Tatay, na sumbong na nakarating po sa inyo? Na ano daw po. Daw yun. Opo. Tatay, sabi niyo po, Tatay, nitong 17 lamang ng linggo, nalaman niyo po na meron na pong ka-live-in. Ito pong anak po ninyo. Opo, yun lang. Okay. So ano po, Tatay, yung naging reaction po ninyo? Ano po, masakit po sa akin dahil bata pa yung anak ko eh. Opo. Minor de edad pa po yung anak po ninyo at nalaman nyo po na meron na pong ka-live-in. So, paano nyo po nalaman, Tatay, na ito pong anak po ninyo ay meron ng ka-live-in? Sa anak ko po, lalaki, kay Gary. Okay. Nalaman nyo po ito sa anak po ninyong isa? Oo. Okay.
At ano pa po yung nalaman nyo, tay? Nalaman nyo po na ito po bang pakikipag-live-in ng anak po ninyo ay aprobado po kay Mrs.? Po? Opo, ano po yung naging reaction nyo nung nalaman nyo po na ito pong pakikipag-live-in ng anak po ninyong minor de edad ay aprobado po ng inyo pong Mrs.? Hindi ko lang po alam kung... Hello, tatay? Hello? Hello po? Tatay, ang tanong ko po, ano po yung naging reaction nyo nung nalaman nyo po na ito pong pakikipag-live-in po ng anak po ninyong minor de edad ay aprobado po ng inyo pong misis? Naano po ako, galit po ako sa kanya dahil pinayagan niyang ganon. Opo, aside po sa nagalit po kayo kay misis, ano pa po yung nagawa nyo kay misis? Wala na akong nagawa. Okay, di nyo naman po sinaktan, inaway, nagalit lang po kayo kay misis. Malayo naman ako sa kanya. Okay, malayo po kayo kay misis, okay. Manila. Opo, nasa Manila po kayo ngayon, tay? Opo. Opo. So, meaning to say, dyan po kayo nagtatrabaho at malayo po kayo sa pamilya nyo? Opo, ano na ako dito? 6 na buwan. 6 na buwan po kayo dyan. Opo. Uh, Opo, ano pa po, tatay? Aside po doon sa nalaman nyo na ito pong anak po ninyo ay meron na pong kalibin, ano pa po yung nakarating po sa inyong balita? Tatay! Hello? Hello po, nandito ko sa engineer. Opo. Tatay, maki-focus na lang muna po sa mga tanong po namin. Tatay, aside po doon sa nalaman yung nakipag-live-in na po yung itong minor de edad na anak po ninyo, ano pa po yung nalalaman nyo patungkol po dito sa anak ninyo? Wala na akong nalalaman dyan dahil bira ko lang ma-chat po yan. Okay. Alam po ninyo itong patungkol sa pamamanhikan? Opo, nagsabi naman po sa iyo anak ko. Okay. Ano po yung naging reaction nyo, tay, nung nalaman nyo pong namanhikan na po itong boyfriend po ng anak ninyo? Nagalit nga po ko dahil ayaw ko nang manikan kasi mag-aaral pa. Hindi, eto po bang anak nyo ay buntis na? Po? Buntis na po ba itong anak ninyo? Hindi pa siguro po. Okay. Hindi ko wala po yan. So wala po kayong masyadong alam po sa sitwasyon or kalagayan po ng anak ninyo? Ako yan. Okay. Tatay, yung misis nyo po, nasaan? Nandiyan po sa Lipak. Sa Lipa, Batangas. Hindi, Lipak po sa Goa. Okay. Lipa, Goa, Camarines Sur. So, magkasama po ba itong anak po ninyo at yung misis nyo bago pa man po ito nakipag-live-in? Magkasama po sila ang nanay niya. Opo. Yung anak. Opo, tatay, magandang hapon po, Tatay, nung nalaman nyo pong nakimanhika na po itong 21 anyos na boyfriend nitong anak po ninyo, ano daw yung naging rason na i-try nyo po bang kausapin itong misis mo? Ano daw yung rason kung bakit pumayag po siya? Ano po, ang sabi niya, mag-uusap lang na po sila dahil paparanin na po yung anak namin, nung lalaki. Opo. Ano po yung sinabi mo sa kanya dito sa misis mo, tatay? Sinabi ko na huwag muna magpamanika kasi bata pa yung anak natin. Opo, pero mag-uusap lang daw. Opo, so sa madaling sabi, ang sabi sa'yo ng misis mo ay mag-uusap lang. Pero nalaman mo na lang ay nakimanhikan na pala ito. Opo. Pero ano daw, tatay, yung napag-usapan po dun sa kanilang pag-usap? Hindi ko po alam. So wala po kayong ideya kung ano po yung napag-usapan doon? Wala po. Pero paano nyo nasabi, tatay, na pamamanhikan po yung nangyari, hindi po yung pag-usap talaga? Hindi po sabi nung anak ko magpapamanikan daw po So manhikan talaga yung ipaabot po sa inyo. Pero yung pakakasabi ng misis nyo ay mag-uusap lang. Opo. Pero kamusta naman yung relasyon po ninyo dito sa misis nyo? Kayo ba ay
kayo pa o hiwalay na po ba? Tuloy na po kami niyan. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin, tatay, kung ano yung naging rason kung bakit naghiwalay po kayo at kailan po kayo naghiwalay? Sumama na po sa ibang lalaki ang asawa ko eh. Opo, so ibig sabihin, dahil sa meron po itong ibang lalaki, itong misis po ninyo, ay napagdesisyonan yung maghiwalay na po. Opo, yung sinasabi, hiwalay na. Opo, pero kayo po ba ay kasal ni misis? Kasal po kami. Opo. So ikaw na lang po yung nag-decide na lumayo po dito sa Bicol. Hindi po, nandito ako, lagi maghiwalay siya. So ibig sabihin, nandyan po kayo, nagtatrabaho dyan sa Maynila, dyan sa Laguna, nalaman nyo na lang po na meron na pala itong iba na lalaki, itong misis po ninyo. Opo, sino po yung nakipaghiwalay, tay? Yung asawa ko po. Yung asawa niya, ano yung pakakasabi sa iyo? Sorry, yun lang. Pero, kasama lang siya. opo, kanino nyo po nalaman na meron na pala itong ibang lalaki, itong misis po ninyo? Sa kanya naman po. Sa kanya mismo, umamin po siya na meron na siyang iba. Hindi ko lang po alam. So wala ka nga. Tatay Agosto, Opo. magandang hapon po. Oh, Tatay Agosto, matanong lang kita, no? Nasaan po kayo nung mga oras na pinapalaki po ni Mrs. yung anak po ninyo? ano sa... Ano? Sa Bicol po ako dati. Nasa Bicol kayo dati. Ibig sabihin, yung pamilya nyo ay nasa Bicol din, dito sa Camsor. Kayo po, ay kasama ba nila sa isang bubong? Or asan po kayo? Kasama po ako dati sa isang... Ano po, tay? Kasama po ako dati sa ano? So magkakasama po kayo dati sa isang bahay? Opo, sa... Opo. Bahay po kami dyan. Guwa. Okay. Paano po kayo, tay, na ngayon po ay nagkahiwalay na? Dahil ba ito dahil sa nagpunta kayo ng ibang lugar para magtrabaho or dati na po kayong hindi nagkakaintindihan ni Mrs.? Ano po yung setup nyo? Ano po? Trabaho lang. Layo lang po ko. Trabaho lang. Dahil sa trabaho, kaya ka napunta sa malayo at naiwan nyo yung pamilya mo dito. Opo. Opo. Tapos ano nangyari? Pagkatapos na nagtrabaho kayo sa ibang lugar, okay naman ba yung relasyon nyo dati ni Mrs.? Opo, dati, maayos pa naman po. Nakakapagpadala ka ba ng sustento? Oo, linggo-linggo. Merkulis linggo ang padala ko dati. So, ibig sabihin, natututukan mo ng maayos yung pamilya mo. Oo, 2 piso ko nga padala. Okay. So, ngayon, ang tanong ko, bakit si Mrs. nagkaroon ng ibang lalaki? Di ko po alam. Okay, so ibig sabihin, may mga panahon na hindi mo talaga na ibibigay yung atensyon mo sa pamilya. Yun na siguro, di ko na kauwi. So inaamin mo na meron kang kapabayaan bilang isang asawa at magulang. Oo, hindi naman mga kauwi yata. Opo. Tay, maitanong ko lang, ilan po yung anak po ninyo dito kay Mrs.? 2 po nandyan. So 2 po ang anak po ninyo? Hindi, 5 lahat. 5. So nasa kanya po itong 5 anak po ninyo, itong nasa puder po ng Mrs. nyo, itong 5 anak po ninyo? Wala po, 2 lang sa kanya. Yung babae, tapos yung bunso. Opo. Ngayon, tay, maitanong ko lang, meron ka na po bang ibang pamilya dyan sa Laguna? Wala pa po. Wala ka pang ibang kinakasamang ibang babae? Wala pa po. Okay. So ang tanong ko ngayon, tatay, ano yung pinaka-concern po ninyo? Dahil po ba nagalit kayo kay Mrs. dahil pinayagan niya yung anak niyong minor de edad na makipag-live-in dito sa 21 years old? Aside nun, ano po yung pinaka-concern po ninyo? Hello, Tatay Agosto. Tatay, Oh, ano po yung pinaka-concern po ninyo? Bakit po kayo nagalit kay Mrs. at bakit po
inilapit nyo po ito sa amin pong programa. Ano po yung pinaka gusto nyo pong mangyari? Anak ko na, Ano po, tay? kukunin ko lang yung anak ko. So, ang gusto nyo ngayon mangyari, makuha nyo yung anak po ninyo sa poder ni Mrs. Oo. Okay? Pero tatay, maitanong ko lang naitanong mo po ba itong 14 anyos pong anak po ninyo kung ginusto niya po ito or may alam po siya, walang sapilitan sa nangyaring pamamanhikan or pag-live-in po dito sa 21 anyos pong boyfriend niya po? Di ko rin po natanong sa kanya. Pero nakakausap nyo po si Mrs. Po? Pero nakakausap nyo po si Mrs. Hindi po. So wala na kayong komunikasyon. Lalo dahil tignak pa nila ako eh. Okay. Yung mga anak mo, nakakausap mo pa din ba? Oo, yung panganay. So, nalaman mo itong patungkol sa mga anak mo, or ito sa anak mong 14 anyos, kanino mo nalaman? Sa anak ko nga po. Sa mismong anak mo, ito mismong 14 anyos na pinag-uusapan natin. Yung lalaki. So ibig sabihin, etong pamamanhikan ay hindi naman talaga pinaalam sa'yo. Akala ko kasi pinaalam sa'yo para at least andun yung presensya ng tatay. Tama pa. So hindi mo ito nalaman mismo sa misis mo at sa anak mong 14 anyos, kundi nalaman mo sa isa mo pang anak. Oo. Okay. Pinasundo ko sana po yun sa tatay ko, sa kapatid ko. Okay. So feeling mo ba, Agosto, tinatanggalan ka na ng karapatan bilang tatay sa iyong anak na 14 anyos dahil hindi pinarating sa iyo personal itong pangyayari o itong magaganap sa buhay ng anak mo? Oo. Siguro, partner, nararamdaman natin si tatay na kumbaga sa murang edad ay nararanasan na ng kanyang 14 anyos na anak imbes na makakatutok sa pag-aaral. Okay. Pero alam mo, partner, inamin naman ni tatay na meron siyang kapabayaan sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Pero dyan ka lang, tatay, dahil sinusubukan pa rin natin na tawagan itong si misis mo para alamin natin ang tunay na nangyari sa inyong 14 anyos na anak. Ngunit as of this time, hindi na sinasagot ang ating tawag, Pero alamin natin ang legal na aksyon, partner, patungkol sa ganitong klase ng reklamo. Nasa kabilang linya na ng telepono si Attorney Jesus Lapus. Magandang hapon po, Attorney. Hello, magandang hapon po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Apo, Attorney Lapus, ito po yung pangyayari sa pamilya nito pong si Tatay Agosto, kung saan po ang kanyang 14 anyos na anak po ay nakipagtanan or nakipagrelasyon sa isang 21 years old na lalaki. Ngayon, ang gusto po ni tatay ay mabawi po itong kanyang anak. Tama po ba yung ginawa po ng nanay dahil syempre nasa poder ng nanay, hinayaan daw po ng nanay na makipagrelasyon, makipag-live-in, eto pong 14 anyos na anak po niya. Tama po ba? Etong ginawa po ni nanay na pinayagan niyo po yung kanyang anak na makipag-live-in sa 21 years old pong lalaki or boyfriend? Hindi po tama yan. Siyempre, ang isang magulang, although siyempre basic responsibilidad siya sa kanyang anak, may obligasyon din siya sa ilalim ng family code. Specifically, Article 209 at 220 na pangalagaan ng kanilang anak, lalo na ito ang nasabing anak ay minor de edad. Ang pagpapabaya na payagan niya ang 14 years old na makisama sa 21 years old ay maaaring may turing na neglect parental duty. Actually, pwede rin po itong magresulta sa pananagutan niya sa Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act or child abuse po, lalo na kung ang bata ay na-expose sa abuse or exploitation or any sexual na exploitation po. Okay po, Attorney. So, pasok ito sa 7610. At yung tatay naman po ng bata, Attorney, na umaalma po sa ganitong sitwasyon ng kanyang anak, ano naman po ang maaring ilaban ng tatay sa sitwasyon pong ito, Attorney? Ay, malaki po ang pwede niyang magawa kasi aside from the fact na siya ang legal na tatay, ay may karapatan din siyang magsampa ng petition for change of custody sa korte sa ilalim ng family code
sa Article 213 po, kung mapapakita niya na ang ina ay hindi talaga mabuting tagapag-alaga at pinapabayaan ng kanilang minor de edad na anak. Maaari din siyang magsampa ng kaso laban sa ina under dun nga po sa 7610 sa child abuse or neglect, kung mapapatunayan na pinabayaan nito talaga ang kanyang tungkulin sa kanilang minor de edad na anak. Opo. Attorney, regarding din po dito sa 21 anyos na boyfriend nitong 14 years old, may maari po bang kaharapin na penalidad o kaso laban sa kanya? Ay meron po kasi sa ilalim sa mata po ng batas, 21 years old, adult na po yan. Tapos ang kinakasama niya ay 14 years old. So, maaari po siyang, depende po sa sitwasyon, no? Pero maaari po siyang makasuhan ng qualified seduction under Article 337 ng Revised Penal Code kahit consensual ang kanilang relasyon. Kasi nga po, hindi naman siya kinidnap. Talaga namang sumama itong 14 years old. Pero siyempre, since siya yung mas nakakatanda at mas yung obligasyon niya pa as 21 years old ay mas mataas kaysa sa 14 years old. Tapos kung sa maang pala din ay may nagkaroon na sila ng sexual relations, ito po ay pwede rin malagay sa statutory rape under Article 266A of the RPC kasi as amended by Republic Act 8353 po, actually kahit tinaas na po yung age ng to be considered as statutory rape to 16 years old, from 12 years old, pasok pa rin po itong 14 years old. At regardless po kung may consent or wala, ay ito po ay naituturing na rape under the law. Opo. Statutory rape. Opo, malinaw po, attorney, na sakaling mapatunayan po na talagang may nangyari po dito sa dalawa, ay pasok po ito sa statutory rape. Yes po. Opo. Sakaling magpursige itong tatay na magsampa ng kaso, ano po yung maaring proseso na dapat niyang gawin? Pwede po siyang humingi ng tulong sa PNP Women and Children's Desk or sa DSWD po. And sila po ay makipag-ugnayan dun sa nasabing mga offices na yon at sila na po ang bahala na mag-assist sa kanila ng pag-file ng appropriate na cases po, depending kung ano po yung mga attending circumstances dun sa relationship po nung 21 years old saka ng 14 years old po. Ayun. Kasi yun nga po. Ayun. Nababanggit ni Attorney Jess itong MSWD or DSWD dahil 14 years old etong bata. Maraming salamat po, Attorney Jesus Lapus, sa inyo pong panat at oras. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po and sa mga inyong tagapakinig. Maraming salamat. Maraming salamat. At para naman mga kaaksyon sa pagtugon sa reklamong ito, idudulog na natin ito sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Camarines Sur para malaman natin kung ano yung tulong or intervention ng MSWD. Magandang hapon po. Makakausap natin ngayon si Ma'am Luz Igea, ang Social Welfare Officer 2 ng MSWDO Goa Camarines Sur. Magandang hapon po, Ma'am Luz. Magandang hapon din po. Opo, ma'am, maaari po bang sa tulong po ng inyong tanggapan ay mabawi po ng tatay itong kanyang 14 anyos na anak na nakipag-live-in dito sa 21 anyos na lalaki? Hello, ma'am? Hello, Ma'am Luz. Magandang hapon po. Hello, ma'am? Balikan natin si Ma'am Luz. Mukhang hindi tayo naririnig ni Ma'am Luz. So, aalamin natin, partner, kung ano yung magiging intervention ng MSWDO dahil ang pinag-uusapan natin ngayon ay 14 anyos na babae. Minor de edad. Yes, na nakipag-live-in sa legal age, 21 years old. So, ano ba yung tulong na pwedeng gawin ng opisina ng MSWDO dito sa babae? Opo, at sinabi nga ni attorney na maaring may kaharapin na penalidad itong nanay dahil meron siyang knowledge dito sa pakikipag-live-in nitong anak niyang correct. minor de Yun edad. ang malala, partner, dahil aside doon sa 14 anyos yung bata, pinayagan pa or binigyan pa ng basbas ng nanay na makipagrelasyon sa 21 years old. At eto,
malala pa partner, pasok pa ito sa statutory rape kung mapapatunayan na merong nangyari dito sa dalawang ito. Balikan natin, nasa linya na ng telepono si Ma'am Luz. Ma'am Luz, magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, ma'am, ulitin ko lang po yung tanong ko kanina, no? Maari po bang sa tulong po ng inyong tanggapan ay mabawi po ng tatay itong anak po niya na isang 14 anyos na nakipag-live-in sa 21 years old? At ang masakit pa dito ay meron pang basbas ng kanyang magulang na ina. Ano po yung maaring maitulong ng inyong tanggapan? Sa sitwasyon po na yan, maaari pong mabawi ang anak. Kapag madalian po, kailangan gawin ay mag-rescue po sa tulong ng PNP o WCPD. Opo, so ano po yung magiging proseso po nito, ma'am, para mabawi po itong anak po ni tatay, itong 14 anyos na babae? Opo. Pag ano kasi po, pag dialogue, matagal yon kasi magtatawag pa. Okay. Sige, tulungan ko si Ma'am Luz, ano? Pero Ma'am Luz, ano po yung magiging proseso pagkatapos po na, halimbawa, sa tulong po ng inyong tanggapan, sa tulong po ng PNP, ay nabawi na po itong anak po ni Tatay Agosto. Pagkatapos po ninyo, noon po, ano na po yung magiging proseso? Ano na po? Ipaparitid po ang custody sa ama o custodian. Okay. Ika-counsel po at magpatuloy po ng pag-monitor at magbibigay din ng financial assistance kung kailangan po. Ayun, so ibig sabihin, pag nakuha na po itong anak po ni tatay, ibibigay po yung custody sa ama at tututukan po ng MSWDO kung ano po yung mga susunod pa pong kaganapan. Opo. Okay. So, maaari po ba, ma'am, na idaan rin po itong anak ni tatay sa counseling? Kasi 14 anyos ay pumayag na makipag-live-in. Mari pong malaman ang kalagayan ng bata sa pagkakandak po ng interview o ipa-medical exam po sa BMC or sa NBI po. Ayun! Yun po, Ma'am Luz, ano, ang gusto po namin malaman kung sa tulong pa din po ba ng inyo pong opisina ay gagawa po kayo ng aksyon or hakbang para po malaman natin kung talaga pong nagalaw ng boyfriend, ito pong kanyang girlfriend na 14 years old. Malalaman natin po yan sa pamamagitan ng pag-interview sa bata para mag-disclose po siya sa atin ang kanyang mga nangyari po sa buhay niya at saka ipapamedical po sa DMC o sa NBI, magkakaroon po ng medical request po dahil sa PNP po. Okay. So dahil po dyan, Ma'am Luz, ora mismo po kaming magpapadala ng aming team dyan po, ma'am, ano, para samahan po itong lola at ang kanyang kapatid na biktima din po. Biktima po para mabawi po nila itong 14 anyos. Ano po, Ma'am Luz? Ma'am Luz? Po. Okay. Bukas na bukas din po, po mismo. Maari po ba bukas na bukas po, Ma'am Luz, ay maari na po kaming magpadala po dyan ng aming team? Opo. Magsasama po sa PNP. Tapos po yung pamilya po ng nakasama po yung tatay o kapatid ng biktima. Opo, Ma'am Luz, full force po kami, ano? Kasama po yung team, yung PNP at ang inyo pong tanggapan. Kasama po yung WCPD ng Goa, Camarines Sur. Maraming salamat po, Ma'am Luz. Opo, walang ma'am po. Yan po mga kaaksyon, si Ma'am Luz Segwa ng MSWDO Goa, Camarines Sur. Ayan. Medyo ano pa si Ma'am Luz? Oo, nagulat siguro si Ma'am Luz dahil biglaan po ba itong tawag natin kay Ma'am Luz? Or, okay, baka bagong gising si Ma'am Luz. Si Ma'am Luz at hindi niya pa alam yung talagang information regarding dito. Pero pinaka-importante, alam niya yung mga hakbang na pwedeng gawin. Yeah. Maraming salamat sa muli kay Ma'am Luz. Balikan natin si Tatay Agosto. Ano, Tatay Agosto? Napakinggan mo, Tatay Agosto, si Ma'am Luz ng MSWDO Goa. Opo.
Okay. So bukas po, maaari ka po bang lumuwas ng Maynila bukas? Tatay Agosto? Saan po pumunta? Oh, ang tanong ni Tatay Agosto, saan siya pupunta? Tatay Agosto, bukas po ba maaari kang lumuwas muna ng Maynila? Maynila ba? Nasa Maynila ka ba? Tama. Tama. Pwede ka po bang lumuwas po papunta po dito sa Camarines Sur? Saan po? Pwede ko po bang magbiyahe papuntang Camarines Sur? Para po bukas ay masamahan ka po namin papunta sa MSWDO at kung may plano po kayong magsampa ng kaso laban po sa inyong misis, ay matulungan po namin kayo. Hindi po mag-uwi. So hindi ka makakauwi. So sino po yung gusto niyo pong umasikaso po nito? Tatay Agosto? Po? Sino po yung gusto niyo pong umasikaso po nitong kaso po na gusto niyo pong... Mabawi, itong anak po ninyo na 14 anyos. Sinabi nyo kanina, tatay, na talagang desidido kang mabawi po itong anak po ninyo. Tatay, po niya, nandiyan naman po. Tatay Agosto, parang na lang, kami po ay naguguluhan po sa inyo. Kayo po ba ay desidido na mabawi ang inyo pong anak? Oh, may mukhang may Naghahakot pa si may giyera tatay. doon sa lugar ni tatay. Tatay Agosto, nasan po ba kayo? Ano po yung ginagawa nyo? Trabaho po ako. Nagtatrabaho. Kami po ay nagtatrabaho din po para po kayo ay matulungan. Ngayon, bigyan nyo po kami ng malinaw na linya. Tatay Agosto, ano po yung desisyon po ninyo? Uuwi po ba kayo ng Camarines Sur para mabawi po yung anak po ninyo? O hahayaan nyo na lang po na kami na lang po yung gagawa nito para po sa inyo? Hindi po ako mag-uwi bukas. Hindi ka makakauwi bukas. Kailan po kayo uuwi? Tatay! Po? Kailan po kayo uuwi? Hindi ko po alam kung kailan. Ay, hindi po pala kayo desidido. Iwag na lang po nating bawiin yung anak ninyo. O, pangyari. O, yan mga ka-aksyon, paalala po sa inyo, no? Kapag kayo po ay nagre-reklamo, maaari lamang po na dapat desidido po kayo. Kasi kami po ay desidido pong mag-aksyon at magbigay po sa inyo ng tulong. Pero kung ganyan, partner... Ganyan lang, partner. Okay. Wag na lang. Iba na lang ang ating Iba na lang ang tulungan. bibigyan natin kasi maraming humingi sa atin siguro ng tulong. masaya naman yung anak niya sa piling ng 21 years old na lalaki. So, bala na siya. Tama. Okay. Tayo nandito lang ay parang, kumbaga, tayo ay desidido rin na magbigay kasi, ng tulong para sa kanila. Kung yung anak niya ay nasa mabuti naman na kalagayan, kaya siguro pumayag yung nanay. Diba? Kasi yung nanay, siya yung nakakakita ng ng sitwasyon nila. Pero kahit ano pa man, mali pa rin yung ginawa ng nanay. Kasi minor de edad yung kanyang anak. Pero siguro, hindi natin yung alam kung anong desisyon ng nanay or dahilan. Pero balikan natin si Tatay Agosto. Tatay Agosto, para naman kayong naglalaro lang. Hindi pwede yung ganun, magdidesisyon kayo, narereklamuin niyo si Mrs., kukunin niyo yung anak ninyo, hindi naman kayo maninindigan. Kumbaga, hindi pa rin pala desidido sa huli para Opo. bawian ng kanyang anak na 14 Correct. anyos. Kaya mga ka-aksyon, kung kayo po ay may ilalapit na reklamo at hihingi po sa amin ng tulong, manindigan po kayo dahil kami po ay naninindigan na kami po ay tutulong po sa inyo ora mismo. At nasa tama tayo, partner. Syempre, sa tulong ng MSWDO at mga government agency. Hindi po tayo dito naglalaro, hindi po tayo dito nagbibiroan lamang, kundi kami po ay seryosong makatulong po sa inyo. Alright, partner? Tama yan, partner. Tayo ay laging handa para tumulong. Kaya mga ka-aksyon, kung kayo po ay sa muli lalapit po ng problema po ninyo dahil gusto nyo po kayong matulungan, dapat po kayo po ay desidido. Kumbaga tayo, partner, ay na-catch up dito sa story. Kasi 14 anyos ay Tama. nakipag-live-in na. Concerned po may tayo. Concern, meron pang alam or kumbaga alam ng magulang itong nanay, itong nangyari sa anak niyang 14 Pero anyos. i-recap lang natin, partner, sabi ni attorney, ano pa man yan, dahil minor de edad yung bata na concern dito, merong kakaharapin na kaso ang nanay dahil pumayag siya na makipag-live-in etong
14 anyos niya na anak sa 21 years old. At syempre, eto naman na 21 years old, ay meron din siyang kakaharapin na kaso. Pag napatunayan. Pag napatunayan, pwedeng pasok ito sa statutory rape. Yan mga kaaksyon sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo. Isang ginang na pagiging kasambahay ang tanging hanap buhay. Inaalala ngayon ang isasagawang operasyon sa kanya, dulot ng stage 4 colon cancer nito. Ang kanyang kwento at ang ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List. Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permit yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actioncall.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Call Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti.
Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, ito sa ating tabang medikal. Ito mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Rosemary Luta at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang kinakasama ng kanyang kapatid na lalaki na ngayon ay lumalaban sa stage 4 colon cancer. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Rosemary. Magandang hapon din po sa inyo, ma'am. Kamusta na po itong kalagayan po ng kinakasama po ng kapatid po ninyo? Sa ngayon po, nagpapa-recover pa din po siya doon po sa bahay namin. Opo. So, kailan po ito na-diagnose ng kanyang sakit na stage 4? Nung time na sir, yung dinala na po namin siya sa ospital nung May, May 28 ata yun, sir. Opo. May 30, araw kaya. Opo. Doon nyo palang nalaman, ma'am, na nasa stage 4 na po itong cancer po ng kinakasama ng kapatid po ninyo. Opo, kasi yun po ang nung doktor na may stage 4 cancer na po siya. Opo. So, matagal na po ba itong magkasama itong kapatid po ninyo, itong kinakasama niya? Opo, po almost 3 years na po. Four na po. Opo. Kamusta naman itong kapatid po ninyo? Okay naman. Opo. May anak po ba silang dalawa? Mayroon po, 3 years old yung anak nila. Then yung babae po, may anak po siya sa una. 15 years old na. So ibig sabihin, bata pa. So maliit pa itong anak po ng kapatid po ninyo. 3 years old po. Opo. Before ito, ma'am, na dapuan ng sakit itong kinakasama ng kapatid po ninyo, ano po yung dati niyang trabaho? Kasambahay po siya, sir, dyan po sa Legazpi. Legazpi. Tapos, before, ma'am, ito malaman na meron na pala itong sakit na ganitong uri ng sakit, ano yung mga naging epekto sa kanya? Nung time na po yun, sabi ni mama, sabi nila, binat lang daw po.
tapos may UTI, and then pina-check up po namin sa center. Ano po siya na may acute UTI na po siya. Then sinamahan ko po sila sa city health po diyan sa Daraga. Then po siya binigyan po siya ng reseta. Tapos ininom niya po yun. Tapos naging okay na po yung niya si UTI na gamot na. And then nung after naman po nun, sabi nung mama ko, tinawagan po ako kasi malayo po ako sa kanila. Samahan ko daw po sila sa hospital kasi yung hipag ko na mahina daw po yung paghinga. And then may biglang payat po niya nung mga nakaraang buwan. Opo, itong kapatid po ninyo, ano po yung trabaho or pinagkakakitaan po? Ang trabaho niya po is helper po sa bakery. Sumasapat naman po ba itong kinikita niya sa araw-araw, itong sa pangangailangan po nilang dalawa at sa mga anak nila? At syempre ngayon na meron pang gamutan po itong kinakasama niya. Ay po, kulang pa din po kasi minsan sa 1 week, 3 days lang po yung pasok niya. Ang sahod niya po is 300 lang po. Opo. Tapos ngayon po ay ikaw yung katulong ng kapatid po ninyo dito sa gamutan po ng kanyang kinakasama. Opo. Nung nakikita mo yung sitwasyon ng kinakasama niya, ma'am, itong hipag niyo, ma'am, kamusta yung reaction po ninyo regarding po dito? Naawa po ako sa kanila kasi una po, kulang po sa budget, tapos hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng pambili ng gamot. Tapos yung yung pang financial po baga, habang nandun po kami sa hospital. Yung mga tita ko po ang tumutulong po sa amin para sa yung mga sa pang financial po namin. Pangbili po ng gamot sa labas. Kasi minsan po wala po dun sa loob. Lumalabas po kami dun po nabili. Tapos diaper. Kasi po, 2 buwan po kami na, 2 buwan po siya na ospital. Then, din po. Opo. Kamusta naman, ma'am, yung relasyon niyo po dito sa hipag po ninyo? Okay naman po. Magandang hapon po, Ate Rosemary. Pakilapit lang po yung microphone, at huwag niyo pong gaganyan. Kasi para mas malinaw po yung ating pag-uusap. Ate Rosemary, kumusta naman po yung kalagayan po ng anak po na itong kapatid mo at yung kinakasama po niya? Okay naman po. Alam po yung sitwasyon ng nanay nila? Opo, nandun po sa amin, doon po sa magulang namin nakatira. So, nasa magkano nga po itong halaga ng operasyon? Ngayon po is nasa 1,209,000. 1,209,000. 1,759. So, napakalaking halaga. Opo. Ano po yung reaction po ng kapatid po ninyo nung nalaman po niya na ganito po yung kailangang pera para mangyari po itong operasyon? Nabigla din po kami, kahit po yung mga kapamilya po namin. Tapos nag-iisip po kami kung saan po kami lalapit. Tapos naisip ko po, dito na lang po sa inyo para po yung mabawasan po yung sa financial. Right after nung nalaman po ninyo or nakita po niyo yung halaga na dapat po niyong likumin, ay agad-agad pong naisip po niyo ang Ako Bicol Party List? Opo, kasi yun lang din po ang alam kong nakakatulong yung sa mga ganyan na problema sa hospital bill. So nasa magkano na nga po yung hospital bill? Nasa 1,209,000. 1,209,000. Yan po bang halaga ng pera ay nakahawak na po kayo na? Hindi pa. So, eto po hahanapin nyo ay pera para po pambayad sa hospital. Opo. Ayun, so, napakahirap ng sitwasyon. Eto, partner, linawin lang natin. Itong hiningi nyo pong tulong ay ito yung hospital bill. Opo. Ito pong kinakasama po ng kapatid nyo ay naoperahan na. Opo, naoperahan. So, ang iniisip nyo na lang po itong yung pangbayad. Yung pangbayad. Nasa 1.2 million pesos. May development naman po yung ipag po ninyo pagkatapos po ng operasyon? Meron naman po. Ay, good thing, So, siguro mas lalong gagaling siya pag nalaman niya na meron nang magiging katulong kayo para mabayaran yung naiwang hospital bill. Opo. Siyempre, partner, may kasama yun sa iniisip niya. Paano kayo mababayaran? Kumbaga nasa pag-recover pa lang, nasa proseso pa lang ng pag-recover itong... Paano niyo po pala nalaman na meron pong serbisyo
na ganito po or programa na nakakatulong ang Ako Bicol Party List? Na ano po, nakita ko po sa Facebook. Then yung mga friend ko po. Ayun. So, aside sa nakita nyo po sa Facebook, yung mga friend po ninyo ay nakapagsabi din na tumutulong ang Ako Bicol Party List. Okay? So, para sa kailingan niyang partner, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yan, magandang hapon Ma'am LB. Yes po, good afternoon. Opo, Ma'am LB, meron po tayong kababayan na lumapit po sa atin at nangangailangan ng tulong itong hospital bill na naiwan po sa nangyaring operation po sa kanyang hipag. Nasa 1.2 million pesos po. Ano po yung maaring maitulong ng Ako Bicol Party List patungkol po dito sa alalahanin po? Indigent po yung pasyente ni ate, yung hipag niya. Na-verify ko na din po yung social worker. Kahit ini-interview niya siya dyan sa programa. Covered naman po sila ng zero billing. So, Ako Bicol po tutulong po para sa kanilang bayarin para wala po silang babayaran cash. Ano po? Opo. Maglalakarin lang po tayong document, pero rest assured po wala silang babayaran cash. Ayun. Malinaw na malinaw, partner. Yun Wala ang na silang pinakamalinaw. babayaran. Wala na silang ibang gagawin kundi lakarin or isumite yung mga kakailanganing papeles para ay tuluyan ng matanggap po ninyo itong tulong mula sa Ako Bicol. Yes po, tutulungan po natin sila para mag-inubalan sila. Gagawa natin ng paraan para mabigyan ng guarantee letter. Kahit sa ibang ng senators ko, sa ibang agency, para po bigay sa kanila yung nararapat na tulong sa kanilang pasyente. Ano po? Okay. Yung Ako Bicol po, tayo po nandito, since tayo po may office sa DRSS, tayo po ang gagawa ng paraan para mag-inubalan sila. Ganyan po si Council B and si Speaker Martin Levandes tumulong sa mga nangangailangan ng Ako Bicol po. Lagi po nakaantakay sa mga nangangailangan ng tulong na katulad natin. Ayun, wala na kaming dagdag pang tanong, Miss LB, dahil nasagot nyo na po at sasagutin na ng Ako Bicol Party List itong hospital bill nito si Nanay Rosemary patungkol sa hospital bill ng kanyang kapatid. Alright, maraming salamat, Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yan, balikan natin, partner, si Ma'am. Ma'am, ano po yung nararamdaman natin ngayon na mula sa Ako Bicol Party List ay sagot na ng Ako Bicol itong alalahanin po ninyo na naiwan na hospital bill? Ay ako po ay nagpapasalamat sa inyo po na nasolusyonan po ang problema namin. Ayun, so naiiyak-iyak si Ate Rosemary dahil ito ba araw-araw po ninyong iniisip? Di nyo alam kung paano kayo lilikom ng ganong kalaking halaga. Pero dahil sa Ako Bicol Party List, yung inyo pong alalahanin ay nasagutan na. Nasolusyonan na. Gumaan po ba yung pakiramdam nyo? Opo. Okay. Ayan. Sabihin ko na lang po, karamama. Ayan, kung meron kang mensahe dun sa kapatid po ninyo at especially dito sa asawa niya, ano yung mensahe mo sa kanila, ma'am? Ano po, magpakatatag na lang po, Sinda. Then pray na lang po na makarecover po ulit yung asawa niya. Naniniwala ako, partner, na yung hipag niya ay mabuti ang kalooban, close nila dahil siya nga, partner, ay kapatid ng kinakasama lang, di ba? So, meaning to say, inilaan niya yung oras na to para makatulong. At saludo po kami sa inyo, ma'am. Thank you po. Ayan, maliban dyan, partner, sa tulong ng Ako Bicol Party List, ay tanggapin niyo po itong tulong mula naman sa aming program, itong 10 kilong bigas at itong mogo-mogo. Nauna yung mogo-mogo, partner, ha? Baka isipin nila, nakalagay dyan. Ito po yung 10 kilong bigas. Ayan. Maraming salamat po. Apo. So, malaking kagaanan sa loob po ninyo yung naitulong po ng Ako Bicol Party List sa inyo. Apo. Meron po kayong mensahe para kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol Party List? Ako po ay nagpapasalamat lalong-lalo na po kay Congressman Eli Saldico sa Ako Bicol Party List na nasolusyonan po ang problema namin sa hospital bill po. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Ate Rosemary, dahil kayo din po ang naging daan para po ay mawala ng problema na patungkol sa hospital bill. Ito pong kapatid ninyo. Thank you po.
Ayan. At meron po kaming staff na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap niyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Eto naman mga ka-aksyon, tuloy-tuloy ang pagtulong ng Ako Bicol Party List. Hindi lamang pang medikal at pang edukasyon ang naibibigay ng ating Ako Bicol Party List dahil maging ang mga kababayan nating nasa lanta ng bagyo o habagat ay nakakatanggap din ng pangunahing tulong mula sa Ako Bicol Party List. Tulad na lamang ng mga kababayan natin mula sa Libmanan, Camarines Sur na hanggang ngayon ay pilit na bumabawi mula sa naging epekto ng habagat sa kanilang lugar. Ang ilang mga kaganapan sa ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List, balikan muli natin at panoorin po natin ito. Yung mga nasa lowland area barangays na naapektuhan yung hanap buhay. Meron tayong 2,000 food pack na ipinipare ng Ako Bicol na i-distribute sa different barangay. Ay dakulang tabang ini sa moya, pirang aldaw ni naning kakakanun. Dakulang tabang po ni sa kakaguya, kung bilog na pamilya ko po na nakakuha po sa moya, hindi sa Ako Bicol. Salamat pong maray sa Ako Bicol. Nagpapasalamat po pong maray. Malaking tulong na po ito sa amin kasi mahirap ngayon ang pambili ng bigas. Kaya salamat po sa Ako Bicol. Salamat sa natawang kaming tabang. Salamat po kay Congressman Saldi ko. Salamat sa Ako Bicol. Natabangan ako makakuha ng bagas. Tulong uwi po sila, may mga ngiti sa labi. Talaga ang lugar na ito, yung habagat ngayon na dumaan, yung sityo ko halos yung tubig dagat, pumapasok na. Malalaki yung alon. Ito po talaga, affected talaga pag once mayroong bagyo kasi from Panganiran Bridge, yung tubig na dumadaloy, ito naman yung tubig na from sa dagat, magsasalubong yan. Tapos yung area ng sityo Alagaan, halos umaapaw ang tubig niya. Kaya ito palagi ang LGU, ito palagi ang nauunang i-deploy for evacuation. Tulong ito ang naibibigay ng Ako Bicol sa amin. Hindi lang naman relief ang naibigay ng Ako Bicol, maging yung mga scholar namin at saka yung sa ngalan ng medical. Maraming naitutulong ang Ako Bicol sa amin. Kaya maraming salamat kay Vice Governor Diday ko o maging kay Representative Saldi ko ng Ako Bicol Party List. Hirap ng kalagayan namin sa sityo Alagaan. Dahil po, yung naputol po yung tulay, grabe ang sakripisyo po namin. Hindi namin alam kung saan kami tatawid. Umahon po kami na makakatanggap po kami kaini. Dahil po, sa kalagayan po namin mahihirap, malaking tulong po para sa amin po. Salamat po kay Congressman Saldi ko at kay Diday ko. Maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo itong ganitong bigas. Salamat po. Nagkahirap dito sa amin, ma'am, dahil yung tulay namin nasira. Namin ang tulay, lalo na kung may bagyo kasi marami akong apo. Salamat po sa Ako Bicol na magbigyan kami ng konting tulong. Maraming salamat po kan Ma'am Diday. Kulang tabang na po yan sa Muya. Kristen po, muntik nang madala yung anak ko dyan sa na yan. Malaking tulong na po yan sa amin na mga mahirap tulad ngayon. Salamat po sa Ako Bicol na nabigyan po kami ng tulong. Malaking salamat po kay Kuya Saldi na nabigyan po kami ng tulong kahit paano, kahit malayo kami narating din po. Marami pong salamat sa Ako Bicol. Maraming salamat sa inyo sa tulong ninyo sa amin at saka kay Congressman Saldi. Siyempre, ang Ako Bicol, tubong albay. Pirmina nindo pong maaasahan na yaon ang Ako Bicol sa pag-support, sa pagtabang, sa maski anong klase pang sakuna. Sa buong Pilipinas, nagtatabang ang Ako Bicol Party List. Yaon man po ako, nagtatabang para sa inda, para siguraduhon na makaabot maski sa pinakaarayong lugar. Ayun, maraming salamat Ako Bicol Party List at katuwang partner ang ating Vice Gobernador Farida Diday ko. Yan ang walang humpay na tulong ng Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Albay at Camarines Sur. Siyempre sa iba pang probinsya na naapektuhan nitong habagat at mga nagdaang bagyo. Ayan, umuulan ng pasasalamat partner mula sa kanila dahil sa tulong na kanilang natanggap mula sa Ako Bicol Party List.
At yan ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso.